Pagkatapos bumagsak ang viewership ng NBA sa Game 1 ng Pacers at ng OKC Thunder, sa Game 2 ito po'y bumagsak ulit mga idol. At ayon sa impormasyon, ito yung pinakamababang Game 2 viewership since 2020 NBA bubble. Ito lang din yung NBA Finals na bumagsak ang viewership sa Game 2 pagkatapos na bumagsak rin ang viewership sa Game 1. Sa Game 1, nakalikom ang NBA ng average viewers na 8.9 million. Pero sa Game 2, 8.7 bumagsak mga idol. Palala itong viewership na natatanggap sa ngayon ng NBA. Pero syempre obvious naman yan dahil itong mga naglalaban sa ngayon ay mga small market team. Sabi ko nga ay walang gaanong decorated na istorya itong kanilang mga kupunan. Ganon talaga, sila yung nakaabante pero hindi mo mapipilit ang mga tao na manood ng kanilang mga laban. Suportado naman ni Draymond Green si Alex Caruso ng OKC at sinabi niyang eto raw yung pangatlong pinakaimportanteng manlalaro sa team nila sa ngayon. Ayon pa mismo kay Draymond Green, when I look at this OKC team, I actually think the third most important player is Alex Caruso. Magaling daw ang batang ito mga idol at sa tindi ng kanyang kagalingan at experience, hindi mo na raw kinakailangan ng game plan para sa kanya dahil basang-basa na raw ni Alex Caruso kung ano ang nangyayari. Dagdag pa ni Draymond Green, hindi na siya nasurpresa patungkol sa naging performance ni Alex Caruso para sa OKC sapagkat meron na siyang experience. Siya'y isang ganap na kampiyon na. Take note na pareha lamang ang puntos na naikamada ni na Alex Caruso and Teresa Liberton sa pinagsamang Game 1 and Game 2 numbers. Grabe yung star player ng Pacers at yung third option ng OKC Thunder pareho lang ng mga kinakamadang numero. Talagang mayroong malaking problema dito ang Pacers. Bakbaka na para sa Game 3, saan ka kampihan na? OKC o Indiana Pacers. Sa mga gustong tumalpak dyan, magparehistro muna. Gamitin ang ating promo code at sa first time deposit ninyo, posibleng dumoble dahil sa malaking bonus na ibibigay sa inyo. Kung jackpot ka, syempre, cash out na yan. Nasa comment section lang po ang link. Sa ating huling balita naman, naging prangka na itong si Brian Windhorst patungkol sa umiikot pa rin ngayong mga trade rumors patungkol kay Giannis. Ayon pa mismo kay Giannis mga idol, babalik siya sa Milwaukee Bucks, hindi siya magpapatrade. Ayon naman kay Brian Windhorst, sa ngayon wala nang Giannis Antetokounmpo trade market. Wala nang mga diskusyon, hindi siya nag-request sa Milwaukee Bucks at ang Bucks nga rin po ay hindi siya iti-trade. Napakalinaw galing mismo yan kay Brian Windhorst na itong si Giannis ay mananatili sa kanila. Para kay Giannis mga idol, nagkampiyon naman siya. Yan mismo yung hinahanap ng mga veteranong manlalaro pero sa ngayon mayroon na siya. Sa ngayon ay naibibigay naman ng Milwaukee Bucks ang tamang kontrata para sa kanya at wala siyang problema dyan. Kung baga sa puntong ito ay wala nang pakialam itong si Giannis. Kung magkakampiyon siya, well, okay. Pero kung hindi naman, well, okay pa din. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang palagi. Maraming salamat po sa panonood.